or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Mula sa bulwadang pambalitaan ng DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Narito ang inyong lingguhang balitaan. Sabado Balita! Sabado Balita! Programang hihimay sa mga napapanahong usapin. Viral mga trending. Sabado Balita! Para sa mga isyong bibigyan. Patas na opinyon at kuro-kuro. Balansyadong komentaryo. Kasama ang inyong RN Broadcaster, ang Version Umpa. Sabado Balita. Pakinggan ang palatuntunan. Sabado Balita. With Anderson Umpa. Balitang may dating, mapa-viral, mana-trending. Sabado Balita.
At medyo naalit lang po tayo dahil sa aberya sa mga lansangan. At magandang umaga po sa ating lahat at ganun din sa ibang bansa. At hindi po ganong kadali maglingkod o magtrabaho sa iba yung dagat na kung saan ay mahiwalay sa ating mga pamilya. At sa ngalan ng ating butihing station manager, Atty. Rujpay Mangulamasa, at of course ang ating visitor license news writer Miss Carolina Balsa, ako naman po ang inyong host, Anderson Ompa. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan habang hinimok niya ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, ng higit pang pagpaigtingin ang kaunlaran pang-ekonomiya, pagbutihin ang kalidad ng pamumuhay ng mamamayan. Sa kaniyang talumpati sa pagbubukas ng pagdiriwang ng ika-Pito Foundation Anniversary ng BARM na ginanap sa Sarep Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na bagamat may mahalagang pag-unlad ang nagawa, marami pa rin dapat gawin. Tinawag ng Pangulo ang pagtatag ng BARM na isang milestone sa paghahangad ng bansa na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa Pangulo, nakalipas na 7 taon ay nakitaan ang rehiyon ng pag-unlad, paglakas ng mga institusyon at mas malalim na ugnayan sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng Bangsamoro. Mga kababayan, malayo na ang ating narating. Ngunit marami pa tayong kailangang gawin. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon. Ngunit tungkulin natin gamitin ito upang mas mapaunlad mapaunlad pa ang ating rehiyon. Diin ni Pangulong Marcos Jr. Palawagin pa natin ang kabuhayan at oportunidad sa BARM. Dagdag pa nito, iangat natin ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilya rito at lagi nating unahin ang kapakanan ng bawat mamayan, dagdag na winika ng Pangulo. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga mamamayan ng BARM ang patuloy na paninindigan ng pambansang pamahalaan sa suportahan ang rehiyon sa susulong ng pangmatagalang kapayapaan at inklusibong kaunlaran. Sa mga hamong kaakibat ng mga layuning ito, asahan ninyo na ang pambansang pamahalaan ay handang makinig at umalalay sa inyo. Ang pahayag ng Pangulo, kinikilala ang Enero 21 bilang Bangsamoro Foundation Day bilang pag-alaala sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law sa pamamagitan ng 2019 plebiscite. Isang makasaysayang pangyayari na formal na nagtatag ng BARM.
Ito ay isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan at sa ating pakikibaka upang makamit ang tunay na pagkakaisa. Patunay ito na ang kapayapaan ay bunga ng sakripisyo, dialogo at matibay na paniniwala na ang pagkakaisa ang susi sa pangmatagalang kapayapaan diin ng Pangulo. Ayon pa sa punong hekutibo, ang pagtatag ng BARM ay isang patunay sa layunin ng gobyerno sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga bangsamoro at mga katuwang sa international community na makamit ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. At siyempre, alanganin na ang sabihin mo sa masa negatibo. Natural lang sasabihin mo. Kung pupwede nga, kahit hindi ikaw ang gumawa, sasabihin mo ikaw ang gumawa. So, ganun lang ang buhay din sa larangan ng politika dito sa bansang Pilipinas. At bago ko makaligtaan at ugaliin pong manood sa DXTC 95.9 FM radio natin Cotabato, sapagkat meron po tayong mga tanong na simpleng tanong lang naman na ang unang makakasagot ay tatanggap po ng adya. At pwede po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0995940886 Ulitin ko po, 0995940886 Lampas na po ng 32 minuto ng alas 10 ng umaga. Muling paglutang ni Senator Bato, nakadepende sa desisyon ng Supreme Court. Nakadepende umano sa paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema ang muling paglutang ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa inihain nilang petition laban sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol o International Criminal Court ICC. Una nang naghain ng petisyon ang kampo ng senador sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa nasabing hakbang ng gobyerno para arestuhin ang mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Ayon kay Attorney Israelito Torion, na siyang tumatayong abogado ni De la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kaso, naghain na sila ng manifestation sa Supreme Court tungkol dito para sa pag-aksyon sa petition for certiorari. Kaugnay didipinsahan din ng abogado ang kasalukuyang sitwasyon ng De la Rosa, lalo't nangyari nito nangyari na umano ang ganito sa dating Pangulong Duterte na inaresto at ipinadala sa ICC.
Kaugnay nito, sinabi ni Torion na wala pa silang kopya ng sinasabing arrest warrant at bigo rin silang makahigi nito. Tumanggi naman ang abogado na sagutin kung nasa Pilipinas pa rin ang senador. Si De La Rosa ay hindi na pumasok sa Senado mula ng mapabalitang mula ng mapabalitang may inilabas na warrant of arrest ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa warrant on drugs ng dating administrasyon. Masisiba natin yung tao. Sa panahon ngayon, naninigurado lang. Mahirap nang maisahan. Mahirap maisahan ani bato. Bato yan. At kung maotak kayo, maotak din yan. At nagtipon noong Bernes ang dosi-dosi ng mga supporter ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa labas ng Sandigan Bayan sa Quezon City habang hinaharap niya ang arrangement kaugnay ng flood control iskandal. Nagtiis sila sa init at kakulangan ng supply ng tubig habang naghihintay sa labas ng korte. Ayon sa kanila, ang kanilang pagsuporta ay pasasalamat umano sa tulong ng ibinigay ng pamilya Revilla tulad ng gamot, trabaho at iba pang ori ng ayuda. Si Revilla ay 59 taong gulang ay naharap sa isa pang pagkakakulong dahil sa non-reliable na kasong malversation kaugnay ng 92.8 million ghost flood control project sa Bulacan. Mayroon din siyang kasong craft kung saan nag-post siya ng 90,000 na piyansa. Siya ay inaresto noong Martes kasama ang 6 na dating opisyal ng DPWH sa Bulacan First District Engineering Office. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinagsabuatan naman ng mga akusado ang paglihis ng 76 milyon mula sa puno ng flood control projects na idiniklarang tapos kahit hindi naman na ipatupad ito. Mariing itinanggi ni Revilla ang akusasyon at sinabi niyang haharapin niya ito head-on. Matatandaan na detain din si Revilla ng 4 na taon na simula 2014 dahil sa pork barrel scam bago siya maabsuelto sa kasong plunder noong 2018. Naninindigan na naman ang ilan sa kanyang mga supporter na wala siyang kasalanan. Si Revilla ay kusang sumuko sa Camp Crame noong nakarang Lunes ng gabi matapos maglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya.
kung talagang may kasalanan, guilty, natural. Natural lamang na maaresto at makulong. Ang hindi nga lang maganda ay maraming mas malaki. Di umano na lumustay ng kabanang bayan sa pamamagitan ng flood controls projects sa ng bansa na hanggang ngayon ay malaya pa rin namamasyal sa kapaligiran, nag-enjoy at bitbit ang kinalagyan ng kinulimbat na pera ng bayan. Kapal ng mga mukha ng mga ito. Buhay pa kayo, sinusunog na ang kaluluwa niyo sa impyerno. Ay tinamaan ng tinapay ginagawa ng ating mga ginagawa tayong tanga ng mga taong ito. Palibhasa ay nakasala sa kanila ng lahat. Magagawa nila ang gusto nila. Kung yan naman ay pahintulutan ng dasa itaas. Alalahanin niyo na tayo ay pari-parihong nilikha ng poong may kapal mula sa lupa. Kaya lupa rin ang bagsak natin. Yun nga lang, pinagpala ang babalik sa lupa na walang dalita, walang dalang malita. At doon ay magkakaroon ng tunay at makatotohanang paglilitis. Forty-three minutes after 10 o'clock in the morning, official ng nanumpa sina Sebastian Duterte at Rodrigo Duterte III bilang alkalde at vice-alkalde ng Davao City. Official na nanumpa sina acting Mayor Sebastian Basti Duterte at acting Vice Mayor Rodrigo Rego Duterte II bilang alkalde at vice-alkalde ng Davao City ditong nakaraang Biyernes o kahapon Enero 23 ayon sa provision ng batas ng pagpapalit ng pwesto, Law of Succession. Ang panunumpa ay isinagawa ni Regional Trial Court 11 Deputy Executive Judge Mare Estrelita Tolentino Rojas sa Davao City Hall at sinaksihan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan kabilang ang Davao City 3rd District Representative Isidro Ongab, Department of Interior and Local Government DILG Davao City Director Mike Chan at abogado na si Martin Del Gra. Ang pagpapalit ng pwesto ay naganap matapos ang pagkabigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kunin ang kaniyang posisyon bilang alkalde matapos siyang manalo sa halalan noong Mayo 2025. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands para harapin ang mga kasong kinalaman sa mga kriminal laban
sa sangkatauhan sa ilalim ng International Criminal Court. Ayon sa Section 11 ng Omnibus Election Code, ang pwesto ng isang nahalal na opisyal ay maaring ituring na bakante kung hindi niya panumpa ang kanyang tungkulin sa loob ng 6 na buwan mula nang ihayag siya bilang nanalo. Samantala ang Section 44 ng Local Government Code ay naglalarawan ng proseso ng pagpapalit ng pwesto kung saan ang vice-alkalde ang mamumuno bilang alkalde at ang pinakamataas na ranggong miyembro ng isang sanggunian ang magiging vice-alkalde. Si Rego Duterte III, the second, na anak ng Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ay nanguna sa eleksyon para sa konsyal noong nakaraang halalan. Sa kaniyang pahayag, binigyang diin niya na ang kanilang prioridad ay ang pagpapatupad ng mga serbisyo para sa mga Davaoenyo, lalo na sa larangan ng kalusugan at edukasyon. Mabuti, hindi pinag-ialaman ni Trillanes. Baka bukas sa Bacalawa, lalabas na naman sa social media itong si Trillanes na kukustinin din. Kung baka ganun man, katawa-tawa ang labas mo. Itong si Trillanes nung siya ay total, laman din naman ito ng mga pahayagan at araw-araw na lang minsan siya ang unang-unang ang mukha na makikita mo sa Facebook yung mga pinagsasabi. At actually, ng taong ito talagang hinahangaan ko nung dyan sa Makati. Nung kalaunan, yun ding mga araw na yon, bigla akong napaisip. Wala rin palang bayag. Magpapadampot rin pala at magpapakulong. Pinalad naman dahil doon sa kanyang ginawa, medyo yun ang tinatawag na mabilisang pagsikat. Naging senador. Yun nga lang, nasubrahan ng talino, kaya tuloy nakakasama siya sa mga talunan. ...49 minutes after 10 o'clock in the morning. At ilang minuto na lamang at natatapos na ang ating programa. At yun po sa ating tanong na sino po ang secretary o undersecretary na sumikat sa mga pahayagan, sumikat sa social media na at sa kabila nun ay million din ang bumabatikos sa kanya
sa impact ng kanyang mga salita bilang information officer ng Malacanang. At minsan lumalabas na siya ay tagapagsalita ng Malacanang. At pakibigay lang po, pakitext lang po ang kanyang pangalan. At kung kayo po ay tama at kami po ay tatawag sa inyo kung paano niyo matatanggap ang adyang aming ipamimigay. Iba't ibang lost firearms isinuko ng mga residente ng Maguindanao del Norte. Kampasyong kuawang dato rin sinsuat na Maguindanao del Norte, 8 iba't ibang high-powered firearms ang isinurrender sa 1st Mechanized Infantry Battalion na MMEC Ben mula sa iba't ibang barangay ng Dato Angal, Bitimbang, Dam, Maguindanao del Sur ngayong itong nakaraang Enero 20, 2026 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Joint Task Force Central laban sa mga loose firearm. Ayon kay Lieutenant Colonel William G. Sabado, ang acting commanding officer ng MMEC Ben, ang pagsuko ng mga baril ay naging matagumpay sa tulong ng mga lokal na opisyal at mga residente ng mga barangay sa nasabing bayan na bilang bahagi ng kanilang pagsuporta sa Small Arms and Light Weapons Management Program. Isang programa na naglalayong sugpuin ang iligal na pag-aari ng armas at matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad. Kabilang sa mga isinukong mga armas ay ang mga sumusunod: isang mortar 60mm, isang rocket propelled grenade, isang rifle 7.62mm is M14, isang rifle 7.62mm, isang grenade launcher 40mm M23 at tatlong grenade launcher 40mm M79. Ang mga armas ay formal na tinanggap ni Brigadier General Edgar L. Cato, Brigadier Commander ng 6th of 1st Brigade sa isang seremonya na isinagawa sa Municipal Hall ng Barangay Adaon, Dato Angal, Bitimbang na sinaksihan ni Mayor Nathaniel S. Bitimbang. Ayon kay Brigadier General Cato, ang pagsuko ng mga armas ay isang malinaw na patunay na matindig kooperasyon ng mga komunidad sa ating laban kontra illegal na armas. Layunin ng ating hakbang na mapangalagaan ang kapayapaan at seguridad ng bawat pamilya sa Maguindanao del Sur. Sa isang panayam, sinabi ng Major General Jose Vladimir R. Cagara, Commander ng 6th Infantry Division GTFC, na ang matagumpay na pagsuko ng mga armas ay isang malaking tagumpay para sa ating seguridad. Ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, pati na rin ang kooperasyon ng mga mamamayan ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang mga komunidad. Patuloy ang ating panawagan sa may hawak pa lang mga illegal na armas na isuko na ito sa ating pamahalaan upang matiyak ang isang mas ligtas at mas maayos na Central Mindanao. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy
na kampanya ng Philippine Army at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang masugpo ang pagkalat ng iligal na armas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Maganda yan. Huwag lang yung mga sira-sirang armas. At mayroon nang sumagot doon sa katanungan natin. At basahin natin muna. At tumpak naman. Siguro mahilig din ito manood ng Facebook. Itong ang pangalan nito ay George. Nilagay ang kanyang apelyido. At ang sagot niya ay si Claire Castro. Ay, buti, alam mo, kababayan. So, anyway, at nito naman yung George at magandang umaga sa inyo at po ng inyong pamilya. At kami po ay tatawag maya-maya sa inyo kung paano yung makaklaim ang aming adya. Maraming salamat sa iyong kooperasyon na George. At problema sa flood control, problema sa pagbaha, problema sa samot-samot ano ito? Salot sa lipunan. Buhay nga naman, oh. May gustong stunt, yumaman. Ayun nga lang, dahil sa ambisyon na biglang yumaman, kahit sa ang galing, minsan minamalas. At alam po ninyo, at ay 5 taon pa lang, correct me if I investigate sa mga ulama. At liitan pa natin, 8 buwan, bago tayo isilang sa mundong ito, ay tapos na po ang ating magiging kapalaran sa daigdig dito. At yun lang po ay magkakaroon tayo ng mga panibagong buhay o ang mga nakatalang na hindi maganda sa ating buhay. Yan po ay mawawala lamang sa awa ng Diyos. Kung ikaw ay naalala mo lang ang lumikha sa iyo, tuwing ikaw ay naiipit, ay bahala ka sa buhay mo. At ito namang mga taong gustong magkaroon ng unan na limpak-limpak na salapi, kung yan ay hindi naman sinabi ng po may kapal na kung kayo masama, hindi ka yayaman. Sabi ko nga, 5 years before, at liitan pa natin, 8 buwan, 8 o 9 na buwan, bago tayo silang sa daigdig na ito, ay tapos na po ang ating magiging kapalaran sa mundong ito. Mabubura lang po ang masama na mangyari sa atin sa kagustuhan ng Diyos. Siya po ang may kontrol ng lahat. Kaya ito pong mga taong ito na mga alang kaluluwa na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, nagnanakaw ng haba ng bayan, darating po ay tiyak na haharap kayo sa walang hindi na kailangan ang attorney. Ang attorney mo ay ang mga inilagay ng poong may kapal sa iyong katawan. Kung sa araw-awaan ng Diyos ang ginawa mo ay panglalamang sa kapwa mo, sasabihin din, yun din ang sasabihin. Pare Joseph, magbago na kayo!
39 million na smuggled sigarilyo na samsam sa Maguindanao del Norte. Napigil nitong nakarang Martes ng mga pulis na ang tangkang paghahatid sala ng isang van type truck ng abot sa 3.9 million na halaga ng mga imported na sigarilyo sa iba't ibang lugar sa parang Maguindanao del Norte at mga karatig na mga lugar. Naharang ng mga operatiba ng units ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region ang kontrabando ng isang checkpoint barangay Pinantaw sa parang Maguindanao del Norte. Agad na na-detain ang driver at helper ng naturang truck na nako namang kikilalanin sa mga investigador kung sino ang mga negosyanteng nasa likuran ng naturang tangkang pagpapahatid ng mga sigarilyong mula sa Indonesia sa kanilang mga contacts sa ilang mga bayan na sakop ng Bangsamoro Region. Nasa kustodya na ng Probar ang mga imported na sigarilyo at ang truck na pinagkagahan nito, isang Suzuki van type truck, may plakang KBC 8662. Ayon sa mga local official, ang driver ng truck na si Ibrahim Ansao, 42 anyos, ay residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, habang ang kaniyang kasama naman na si Rashid Kasan ay taga-barangay Kapinpilan sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa mga investigador ng Parang Municipal Police Station at mga opisyal ng Probar, parisyong tiniyak ng dalawa na kanilang kikilalanin ang mga negosyanteng nasa likuran ng naturang smuggling attempt. Nawa, at sa tinagal-tagal ng panahon hanggang ngayon ay wala pang nakukulong sa mga ito. Nawa, sa pagkakataon at hindi natin maintindihan ito ay bakit di na lang at bakit ito sa kabilang paulit-ulit na lang wala pang hindi ba tumbok-tumbok ang mga ang pinanggagalingan nito o sinong nagmamay-ari dito. At hindi naman natin sinasabi, inot sila ang ating mga pulisan, magagaling yan. Ganun lang ang buhay. At sana ay magkaroon ng magandang resulta ang pag-iimbestiga sa mga ganitong illegal na gawain. Apat na sundalo patay sa ambush sa Lanao del Norte. Patay sa mga tama ng bala ang apat na mga sundalo habang isa pang sugatan ng tambangan ng mga nalalabi pang mga miyembro ng nabuwag ng Dawla Islamiyya sa isang liblib na lugar sa barangay Lininding sa Munay, Lanao del Norte nitong nakaraang Bernis lamang, January 23, 2025. Hindi naka-uniforme ang mga ambush victims sakay ng isang Toyota Avanza patungo sa isang lugar para sana sa isang non-tactical community service mission ng paputukan ng mga teroristang Dawla Islamiyya na nakaabang sa gilid ng hawi sa Porok Ono sa barangay Lininding sa Munay, Lanao del Norte. Ayon sa mga opisyal ng Western Police, ayon sa mga opisyal ng Western Mindanao Command at ng Lanao del Norte Provincial Police Office, agad na namatay sa mga tama ng bala sa ng naturang ambush sina Staff Sergeant Diosito Araya, Sergeant Gilbert Arnoza, Sergeant Jonel Galgas at isang pansamantalang nakilalang sa private Laniton. Sugatan naman sa naturang ambush si CPL Roland de la Cruz na naihatid na ng mga emergency responders sa isang hospital upang malapatan ng lunas. Kinumpirma nitong tanghali na noong Bernes ng komando ng Western si Lieutenant General Donald Comiran ang madugong insidente na nagresulta sa pagkakasawi ng apat na sundalo na noon ay magsasagawa lang sila ng humanitarian activity sa isang lugar sa Munay. Mabilis na nakatakas ang mga nag-ambush sa kanila na ayon sa mga local executive at ay mga
nga lalabing ilang mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Isa itong malungkot na balita na nagtutulungan ang ating mga unit at ang pulisya sa pagtugon sa insidente habang pahayag ni Gumiran. At ang masaklap doon ay nakasibilan pa ka ata. Ay nakita ko naman doon sa video sa Facebook na kung saan sila nakakaawa talaga. Ang ito nga namang mga sundalong ito ay pupunta lang sa isang bayan upang dumalo ito sa pangkomunidad na paserbisyo sa ating mga kababayan, pero yun ang sinapit ng mga ito. At ngayon ko lang meron din pala sa Lanao del Norte, meron din palang akala ko dito lang sa Lanao del Sur. Akala ko natapos na noong bakbakan sa munisipalidad ng Butig, Lanao del Sur. Meron din palang natitira. Yan ay hindi natin alam dahil wala tayong alam diyan at hindi man natin nakita. Sa dinami-dami ba naman ng mga balasubas at ni Makataw ang gawain, hindi natin alam kung talagang sino nga ang may kagagawa dito. At kayo po ay pagsamantalang magpapaalam sa ating programang Balitaan sa Sabado mula alas 10 ng umaga tuwing Sabado. Dito lamang po sa DXTC 95.9 radyo natin Cotabato. Sa ngalan ng ating station manager, Atty. Roddy Pai Mangulabas, at of course, ang ating BCTR license, Miss Carolina Basa. Ako naman po ang inyong host, Anderson Ompa. Nawa ang biyaya at pagpapala mula sa ating isang tagapaglikha ay mapa sa atin lahat. Muli, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.